iligtas ang nawala. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Tayo mag-pray, Panginoon, pakipagpala po ng iyong mga salita. Kasi niyo po inyong abang lingkod ng mayamang awa, kapatawaran, kabanalan, kapangyarihan, karunungan. Sa pangalan pa ng Jesus. Amen. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Yun po ang ating pamagat. Isang talata ang ating pamagat. For the Son of Man, sa Tagalog, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Hinihimok ko po ang bawat isa sa inyo na maging palabasa ng Biblia. Naniniwala ako na ang magaling magbasa ng Biblia, magaling ding makinig sa Biblia. Kaya may mga taong hirap na hirap makinig sa Biblia kasi hindi palabasa ng Biblia. Katulad dito, yung tagpo pong yan po ay nagsimula sa Luke chapter 19 verse 1 hanggang 10. Kung kayo'y palabasa ng Biblia, alam nyo na ang tagpo diyan. Ano ang tagpo diyan? Si Pablo o si Kristo ay pumunta sa bahay ni Sakeo. Si Sakeo ay pinuno ng maniningil ng buwis. At aminado si Sakeo pag maniningil ng buwis, makasalanan. Yung ngayon lang naman ang ayaw umamin eh. Pero si Sakeo, aminado na siya ay makasalanan. At siya ay nakasingil ng labis. Ngayon, sinagya siya ng Panginoon at ito si Sakeo ay medyo pandak. Nang mabalita niya ang Panginoon ay darating, hindi niya makita. Siyempre, pinagkakalipungpungan ng tao ang Panginoon, hindi niya makita. Umakit siya sa puno ng sycamore. Kaya yung may desire, if there is a will, there is a way. Talagang kung gusto mo ang Panginoon ay makita, gagawa ka ng paraan. Pandaka, hindi mo makita, kaya sa sycamore. Amen? Wala kang pamasahe, nangangaon naman. Kung talagang gusto mong sumamba, makakasamba ka. Dahil ito nga, may kapansanan, may kapintasan, pero he decided to see Jesus. Nagawa niya ng paraan. At nakita ng Panginoon yung pagnanasa ngayon. Kaya sabi ni Pablo, ay, bumaba ka sa kayo, tayo papasok sa bahay mo. Yan po yung tagpo. Amen? So, kaya nga, magbasa kayo ng Bible. Kasi pag kayo nagbabasa ng Bible, nakakamenos na yun sa akin. Amen. Okay. Ngayon, tayo nasa paksang mission. Pag-aakay ng kaluluwa. Dito po, mga kapatid, ang liwanag na talata, ayan ang ating pamagat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang magdota. Hindi yung ganun nasabi. Amen? Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang mag-Mobile Legend. Hindi naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawala. Sa madaling sabi, ang tao talaga'y nawala at napapahamak. Kaya nga ang anak ng tao ay naparito upang tayo hanapin at iligtas ang nawala. So, yung talatang yan mga badad ay nag-i-emphasize na mayroon talagang mission. Amen? Ngayon, maraming nakikimission kuno. Tama? Lahat ng relihiyon, ang Iglesia ni Cristo, kami may mission. Mormon, kami may mission. Saksi ni Jehovah, may mission. Dating Daan, may mission. Seventh-day Adventist, may mission. Pero alam niyo ba, para mapatunayan na sincere, genuine, totoo na ikaw ay may mission, dapat meron ding ganitong nangyayari. Itaas lang natin, verse 9. Verse 9. At sinabi sa kanya ni Jesus, sino ang sinabihan? Si Sakeo.
dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas. Amen? Bakit? Pinakain ng Panginoon si Zaccheo. Si Zaccheo ay interesado kay Kristo. Si Zaccheo, obvious na bago. Ang sabi niyan, kung ako man, Panginoon, ay nakasingil na may daya at may makaapat, ay sasauli kang makaapat. Alam mo, kapag ang tao naliligtas, talaga nababago. But my point is this, just to emphasize, ang tunay na mission, dapat may ganitong panalita. Dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas. Ibig sabihin, ang tunay na mission, dapat may naliligtas. Tama? Kaya mga kapatid, yung iba may mission daw. Pero ang paraan ng kaligtasan, sumapit kayo sa amin. Hindi nila pwedeng sabihin yan. Alam nyo, pwedeng dumami ang kanilang narahuyo, naguyo, nadaya. Dumami lang sila. Pero ang maganda sa mission, dumating sa bahay na ito ang pagkaligtas. Para masabing sincere, genuine ang mission, dapat may naliligtas. Hindi ang mission kung walang naligtas. Dumami lang ang membership ng inyong simbahan, naging sikat lang kayo, naging mayaman kayo, pero ni isa wala sa member ninyo na nakakatiyak na palangit, hindi mission yan, konsumisyon yan. Ang mission dapat may naliligtas. Yung mga taong ganit, yung mga taong makasalanan, yung mga taong nabubuhay sa karimlan, pero sinabihan ni Kristo, bagaman sa kayo makasalanan ka, pero tumating sa iyong bahay ang kaligtasan. Hindi sinabi ng Panginoon, dumating sa iyo ang bagong relihiyon. Dumating sa iyo ang magaling na mangaral. Ang magandang dumating sa iyo ang kaligtasan para masabing mission yan. Dapat may nadating na kaligtasan. Ay, maraming mag-mission din ngayon. Maraming nag-mission. Lahat ng relihiyon, kasi nga, kahit nga Muslim may mission eh. Kahit nga Communist may mission eh. For us to know the genuine mission, as sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas. Are you safe? But itiniin ng verse 10, for the Son of Man is come. Yun po yung banal na scam. Maraming scam, talagang mali eh. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So ang tunay na mission, naghahanap ng ililigtas. At kapag na mission, may naligtas, yun ang mission. Ay, magpasalamat kayo kay nasa baptist. Amen. Sa ibang relihiyon. O sige, binyaga na, kumpil pa, pakasal pa, lahat na. Tanong mo, are you sure of heaven? Walang nakakatiyak. Walang mission doon. Napapasin niyo ba yung aking account? Ako hinahabol ng INC. Saan ako dumating eh? At ako'y binabantang, ako'y pupuntahan dito. Panting na panting na. Tanungin mo sila. Pinagmamalaki dami-dami namin. Eh, sa dumami ka na. Ang tanong, tiyak magkikipalangit. Walang mission dyan. Amen? Sapagkat naparito ang anak ng tao upang ano? Para magparami lang? Para ano? Magtayo lang ng mga gandang gusali? Hindi! Siya'y naparito upang hanapin at iligtas. Therefore, siya ang tagapagligtas, hindi church. Are you listening? Kaya kayo mga baptist, lumalim kayo. Huwag kayong puro fellowship lang alam nyo. Fellowship pa nga, hindi makatagal. Magbasa ka ng Bible. Matuto ang nagsasabing Kristiyano. Matuto. Ipaglaban ninyo ang yung sinasabing pag-asa, buhay na walang hanggan. Ipagkatuwiran na ninyo yan. Abay, inong masukol na eh, isusumpo kita sa aming ministro. Nakikialam ka sa aking timeline, tapos ikaw nang palikurag din, pupunta ka sa iyo. Amen? Sana ang baptist marunong din ipaliwanag ang kanyang pag-asa.
Hindi punta agad kay Henry. Hindi punta agad kay pastor. You must know you. For sure. Your conviction. Your hope in Christ. Why are you bound to heaven when you die? Are you listening? There will be no genuine mission if there is no salvation. Amen. Kaya tayo may mission. Ikaw ba, Lorely, ay check mo ng palangit. Dumating sa iyo ang kaligtasan. Bakit? Ay kung ang nangaroon sa iyo hindi ligtas, hindi ka rin ligtas. Amen? Si Mila ba ay ligtas na? Amen. Ang tunay na may mission, may salvation. Yan po ang talata. Amen? Sinabi ng Diyos kay Zaccheo ni Jesus, dumarating sa iyo ang kaligtasan. Bakit? Naparito siya upang hanapin at iligtas. Ngayon, ang dami, ay kami ka pinakamaraming baptisin. Kami ka ika ang bantog at mayaman. Yan, tanong, may naliligtas ka. Akala mo ang daya, sumabi kayo sa amin sapagkat labas sa Iglesia ni Cristo walang kaligtasan. Ang Ama, siya nga po. Pero wag ka, nang pumasok ka na. Kailangan mong gawin ito, kailangan mo itong gawin ito. Ako ba'y ligtas na? Abay, hanggat di mo ito natuto, pati ka paligtas. Pero ay yabang, sumabi ka at ligtas ka na. Sinungaling. Dalawa ng ministro nakausap ko sa Marcelino. Kung bakit ganun ang mga ninong ko niya ako'y pinagsabong. Tapos siya ngayon ang wala. Are you listening? Mission. Ang emphasize natin, for how many months? 2 months. Tapos na tayo dun sa, ano yung ating tinapos? Ministry. Ang ating unang membership, maturity, ministry, mission, magnification. For 10 months. Pag 11 months na, family. Pag December, giving. Marami nang absent yan. Are you with me? Okay. Una nating makita, mga kapatid, ang ihiwag-hiwagin ko na lang yung talata. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Sa English, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Number 1, for the Son of Man. For the Son of Man, ang aking puntos dyan ay messianic significance. Messianic significance. Marami nagme-mission. Hindi naman ipinapakilalang si Kristo ang Messiah. Pag ang mga nagme-mission ay hindi pinapakilalang si Kristo ang Messiah, yan ay Messiah. Are you with me? Yung salita pong anak ng tao, for the Son of Man, that is messianic significance. Ano ba messianic significance? Si Jesus po talaga sa Bible ay binanggit na anak ng tao. Na kapag ginamit ang anak ng tao sa Bible, hindi po pwedeng isa-isang tabihan at basta babasahin lang. May malaking kinalaman yan sa pag-aakay ng kaluluwa. Dapat ang nakakarating sa mga taong pinapangaralan na kaya naligtas, nakakatiyak ng kaligtasan, naintindihan kung sino yung tagapagligtas. Naintindihan niya na siya yung anak ng tao, na may kinalaman ito sa messianic, na siya yung Messiah. Pag sinabing Messiah, siya yung appointed of God bilang tao. Siya yung prophet, priest, and king. Tingnan po natin ang Daniel. Daniel, chapter 9, verse 7, verse 9. Tingnan po natin. Tsagayin nyo. Aking minasdan hanggang sa mga luklukan ay nangalagay. Ito'y panahon pa ni Daniel. Napakatagal ng panahon. Nais kong patunayan sa inyo mga kapatid na si Kristo po ay hindi ka kanina umiral.
Si Kristo ay hindi nagsimula lamang nung siya'y ipaglihi ni Maria. Naintindihan niyo ba yan? Si Kristo ay umiiral na hindi pa siya ipinaglilihi ni Maria. Merong pre-existence si Christ. Are you with me? Kaya nga sabi niya, bago si Abraham, ay ako nga. Bago naging tao si Abraham, ako'y naroon na. Hindi yan ebanghelyo. Hindi yan genuine na mission. Pakinig-tinig. Aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangaglagay at isa na matanda sa mga araw ay nakaupo. The Ancient of Days, nakaupo. That is referring to God the Father. Wala namang pag-aalinlangan. Madaling tanggapin na may Diyos Ama. Alam niyo ba ang issue lagi ay pagdating sa Diyos Anak? At Diyos Espiritu Santo. Isa na matanda sa mga araw ay nakaupo. Ang kanyang suot, maputing parang niebe. Oh, talagang busilak ang Ama. Kaya God hates people. Why? Lahat ng tao ay makasalanan. Mas malalim ang simpatya ng anak sa tao. Bakit? Ang anak lang ang nakakuha ng kalagayan ng tao. Ang Ama ay hindi. Are you listening? Lahat kung walang Diyos anak na nagkatawang tao, pugnaw tayo dahil sa kabanalan ng Diyos. Walang makakatayo sa presensya ng banal na Diyos. Kahit nga ang seraphim, tinatakluban nila ang kanilang mga mata. Hindi nila kayang titigan ang kalwalhatian ng kabanalan ng Diyos. Ang kanyang suot maputing parang niebe, at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. Ang kanyang luklukan ay mga liyab na apoy. At ang mga gulong na iyon ay maniningas na apoy. Then, tuloy natin. Bilisan lang natin ng konti. Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Kaya kung ang araw nag-i-expose, naglalabas ng kanyang init, yun ay minana lang sa tunay na liwanag. Kaya ang tunay na pinanggagalingan ng liwanag, ng lahat ng liwanag mayroon, ay ang Diyos. Kaya nga hindi na kinakailangan ng sun, moon, and stars sa langit. Kasi the very light in heaven is the Lamb of God. Mga libo-libo ang naglilingkod sa Kanya. Amen. At maka 10,000 na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nakabuksan. Verse 11. Ako'y tumingin ng oras na yon dahil sa tinig ng mga dakilang salita na sinalita ng sungay. Ako'y tumingin hanggang sa ang hayop ay napatay at ang kanyang katawan ay nagiba at siya'y nabigay upang sunugin sa apoy. Verse 12. At tungkol sa sinabi ng mga hayop, ang kanilang kapangyarihan ay naalis, gayunmay ang kanilang mga buhay ay humaba sa isang kapanahonan at sa isang panahon. Verse 13. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito, Kuya Boy, lumabas na kasama ng mga lapaap sa langit ang isang gaya ng anak. Ano? Ano sabi ng Luke 19:10? Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Bakit? Nasaan dati si Jesus nung hindi pa siya naparito? Naparito ang anak ng tao. Therefore, na hindi pa siya dumarating, asan siya? Nasa panukala ng Ama. Sala! Sala! Bilang kita sa Daniel, nakita yung anak ng tao, hindi panukala. Nung siya'y naparito, wala pa siya dito. Nasaan siya? Nakita na siya sa pangitain ni Daniel. Are you listening? Doktrina tayo. Amen. Hindi po tayo emosyon dito. Amen. Mahalaga ang doktrina. Ano sabi ng Luke 19:10? Naparito ang anak ng tao.
Therefore, naparito, dumating. Nung hindi pa dumarating, nasaan siya? Ano sabi ng Iglesia ni Cristo? Nasa panukala ng Ama. Nye. Kaya huwag kayong makikinig sa mga yan. Sala yun. Amen? Ako'y nakakita. Panahon pa ni Daniel yan. Sa gabi at narito, lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit. Ang isang gaya ng anak ng tao. At siya'y naparoon sa matanda. The Ancient of Days, God the Father. Kaya nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Magkasama na ang Word and God. Ayan na yung Word. Ayan daw ay kinikita-kitang nababanaagang panukala. Hindi ho banaag. Apelyido yun. Naintindihan nyo ba? Naintindihan nyo ba? Naparito ang anak ng tao. Sino yan? Sino yan? Si Jesus. No, hindi pa naparito. Nasaan siya? Nilikha ng Ama. Saka kinatulong. Yung palang Ama ay mahina. Bakit? Ay hindi makagawa kung hindi gagawa ng katulong. Nakita ni Daniel? Verse 14. At binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian dahil siya ay anak ng tao. Existence. Lumalabas talaga yung tinatawag na messianic significance. Na itong Kristong ito na anak ng taong ito, sa Kanya ipinamahala ang paghahari. Amen? Hindi sa iyo at sa akin, tayo ang paghaharian, hindi tayo ang hari. Amen? Si Kristo ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos. Kaya ang hindi sumasamba kay Jesus, kalaban ng Ama. Bakit ang Ama at Anak ay iisa? At binigyan siya ng kapangyarihan, kaluwalhatian, at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa, at mga wika ay mga lingkod sa Kanya. Sino ang dapat paglilingkuran? Naparito ang anak ng tao, si Jesus. Bagaman siya dapat paglingkuran, ay siya'y naglingkod din. Ang Kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas. At ang Kanyang kaharian ay hindi magtitiba. Glory be to the Son of Man. Are you with me? Mga kapatid, kung may dumating sa inyong missionary na mas malakas pa ang kanilang leader kaysa kay Kristo, itapon mo. Akalain mo ang pagpapakilala kay Felix Manalo'y anghel? Tapos si Kristo tao lamang. Ay, sino ka ang magaling? Anghel o tao? O, kita mo yan? Uy, makinig. Ay, listening. Si Anghel daw, si Manalo daw, yung Revelation 7 verse 2. Yung kalawang anghel. Alam niyo ba? Yung Revelation chapter 7 verse 2 ay literal na angel. Ang kinuha lang nila yung meaning. Ano ba ibig sabihin ng angel? Messenger. Sugo. Ano ba ibig sabihin ng messenger? Sugo. Kinuha nilapat kay Manalo yung 7 verse 2 na sugo. Pero literal na anghel. Dapat si Manalo, literal na anghel. Hindi nga yan naninigarilyo. Makinig kayo. Amen. I-appreciate mong baptist ka. Naligtas ka pa. Hindi nang dadaya. Hindi naghahanap ng gusto, palabasin lang yung gusto. Hayaan mo ang magpalabas ng gusto, Bible. Yung gusto ng Diyos ang maikinig, ang masusunod, pag Bible lang na ang tao. Pero yung tatabunan mo ibang talata, masunod lang ang gusto mo sa laulayaw. Are you listening? Dapat ang lahat ng Kristiyano natututo. At saka curious.
Hindi sarado ang utak, kala may marunong na. Makinig ka rin ang nag-uusap na iba. Tsak may matututunan ka. Ay, iniwala, wala ka pang halang para hindi makinig sa iba. Ako'y matagal na nagbabasa. Ako'y matagal na naka-encounter. Hanggang ngayon, ako ay nakikinig kay Brother Romel. Ako'y nakikinig kay Brother Angel. Nakikinig ako sa mga preacher. Bakit? Yung dami ko pang hindi alam. Natututo ako sa kanila. Amen? Yung iba, barado na. Tan mo, isa lang mo yan. Isa lang mo yan. Makikita ang kulay. Amen? Okay. So, pakita, messianic significance. Di ko nababasahin lahat. Si Kristo ay nakaplano. Iba yung nakaplano kaysa plano. Are you with me? Sa kanila, si Kristo ay plano. Hindi nakaplano. Naintindihan niyo ba yan? Basta hindi ko maintindihan yung plano. Pag pinalabas mo si Kristo ay plano, hindi siya persona. Ano ba ibig sabihin ng persona? Hindi rin nila alam. Tinanong ko ang isang ministro, ano ba ibig sabihin ng persona? Hindi nasagot. Tinanong ko saksi ni Jehovah, sumagot. Ano kanya sagot? May laman at buto. Eh di ibig sabihin ang kalabaw, persona rin. Bakit? May laman at buto. Ano ba ibig sabihin ng persona? Ano ibig sabihin ng persona? May isip? Kayo ba may isip? Adi kayo persona. May damdamin? Kayo ba may damdamin? Adi kayo persona. May kalooban? Kayo ba may kalooban? Adi kayo persona. Ngayon, si Kristo, kung siya'y plano, persona ba ang plano? Pwede bang tawagin ang plano him? Pronoun? Hindi. Si Kristo ipinalano na maging tagapagligtas at Bisaya. Pero hindi siya plano. Naintindihan nyo? Kita mo yan. Kita mo yan, Kuya Boy. Ayan, number 2. Yan ang mga talata. Ano? Number 2, si Kristo hindi lang sa messianic significance, hindi lang siya tinawag na the Son of Man. Ito pa matindi. Siya tinawag ding the Son of God. The Son of God refers to His deity. Kaya noon pa, Old Testament, hanggang sa, actually, hindi pa recorded ang Bible. Ang Bible isinulat para makita lang natin yung hindi natin nakikita tungkol sa being ng Diyos. But not necessarily mean na wala pang, na may Bible, na wala pang Bible, hindi nag-i-exist ang Diyos. Kaya nga sabi ng Roma 1:20, na ikilala mo na ang Diyos sa magitan lang ng kanyang ginawa. Psalms 19, nagpapahayag ang Diyos sa magitan ng kanyang ginawa. Bagaman kulang, pero mas maikilala natin kung sino ang Diyos sa magitan ng kanyang salita. Kaya maging palabasa kayo ng kanyang salita. Amen. Tingnan niyo po ang Daniel chapter 3 verse 5. Na sa anumang oras na inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko. Ganda nun. Siguro buuin natin yon mga instrumentalist. Magkaroon tayo ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, ng gaita, at ng lahat ng sari-saring panugtog, wag lang ang drums. Kayo'y mga patira pa at magsisamba. Ba't wala yung ano? Pa yan? Yung inilagay na si Shadrach, Meshach, and Abednego. Nakita nila ang isang wangis ng Son of God. 25. Tingnan po natin, 25. Tingnan niya ha?
Sige po, pakibilis lang, para hindi tayo maano oras. At siya sumagot at nagsabi narito, aking nakikita ay 4 na lalaki na hindi gapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy at sila'y walang pasok at ang anyo ng ika-4 na wangis ng isang tao ay anak ng mga Diyos. That is Son of God. Mali sa Tagalog. Sa English nga natin. He answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt. And the form of the fourth is like the Son of God. Sino tinutukoy dyan? Alam niyo ang kwento, diga? Matapat itong sa Shadrach, Meshach at Abednego, hindi sila talaga naniwala sa LGBT. Ano ba yan? LGBT. Talaga nanindigan sila. Na kahit kami mamatay, hindi kami maniniwala na dapat pairali ng katumbuyan at kabaklaan. Sa panahong yon, hindi sila lumuhod kay Nabucodonosor. At sila lamang ang hindi lumuhod sa larawang inanyuan ni Nabucodonosor. Kaya sa galit ang hari, inilagay siya sa pugo ng apoy. Pero nagtaka ang hari. Di ka 3 silang inyong inilagay. Bakit 4 sila? Ay mga kapatid, huwag kang matakot sumunod sa Diyos. Kahit sa gitna ng init ng pagsubok ng iyong buhay, kasama natin si Jesus. Amen? Kayo mga magpo-full time, itakul man kayo. Ano man ang sabihin sa inyo, huwag kayong matakot. Bakit? Kasama mo ang Son of God. Sino yung Son of God? Tingnan natin ang talata. Kung sino yung Son of God na yan. Matthew chapter 4, verse 3 and 6 and 7. Ang manunukso, sino yun? Kaya wag kayong, mga babae kayo, huwag kayong manunukso. Lalo mukha ka naman hindi ka tukso-tukso. Sabi, ang manunukso ay dumating. Sino yun? Ang diablo. At nagsabi sa kanya kay Jesus, kung ikaw ang anak. Ano sabi? Sino kausap? Mga kapatid, maraming nagmi-mission kuno ngayon. Nag-aakay daw ng kaluluwa. Hindi naman pinapakilala kung sino si Jesus. Amen? Amen. Ang baptist ay hindi para lang dumami ang tao. Ang baptist ay para maraming nakakakilala kung sino si Kristo. Siya ay anak ng tao. Siya ay anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng tao, siya yung anointed as prophet, priest, and king. Nasa kanya yung paghahari, magpakailanman ang kanyang paghahari, hindi magigiba. Si Kristo ang ating tagapagligtas. Ngayon, hindi siya tagapagligtas kung tao lang. Siya ay Son of God. Ba't ko sinabing pagka Son of God ay Diyos? Tingnan nyo ha. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay pag-utos mo ng mga batong ito ay maging mga tinapay. Kalayan mo yan. Pati Diyos ay uutusan. Ito si Lucifer na ito, bastos talaga eh. Di marunong gumalang. Kaya mga batid, ang promotor ng kawalang galang kay Jesus ay si Satanas. Kaya mag-iingat kayong kay walang galang kay Jesus. Verse 4, ano sabi dyan? Anyo pa ito kaya? Tatapwat siya'y sumagot at sinabi na susulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao. Puro na lang hinanap may trabaho. Nasaan na si Kristo? Alam mo, si Satanas ang iniisip lang niya pang mundo. Kaya pag ikay Kristiyano, wala nang iniisip, puro pang mundo, hindi kakaiba sa kanya. Ang linggo. Amen! Yan ay hindi ko kanina lang sinasabi. Ang linggo kay Kristo. Ang isip mo lagi puro tinapay. Ang tao ay hindi nabubuhay sa magitan ng tinapay lamang. Amen? Kundi sa magitan ng salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Ngayon, ating pagtibayin na sinasabi ng diablo na siya sa anak ng Diyos ay tumutukoy na siya ay Diyos. Verse 7. Same context. Verse 7. Ano sabi dyan?
Verse 6 muna, verse 6. At sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos. Ilang beses nang binanggit yon? Kung ikaw ang anak ng Diyos. Padalwa pa lang dyan. Ay magpatihulog ka. Kalahin mo yun. Tingnan mo ng Panginoon uutuin mo pang magpatiwakal. Ibig sabihin, mag-iingat kayo sa mga suicide. Talaga yung suicidal, ang suicide, yan ay sa Diablo. Udyok yan ng Diablo. Ay ultimo nga ang Panginoon sa sinudyokan niya magpakamatay. Kaya kayo maghunos dili kayo ha. Anya pat laki-laki ng problema nyo. Udyok ka na kayo ni Satanas magpakamatay. Kasarap-sarap mabuhay. Kay sarap ng mabuhay sa daigdigan, lalo na't ko kapilingan magnanakaw. Ano yan? Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sapagkat nasusulat, kakalain mo, mag-iingat kayo, maraming may alam din sa Bible. Hindi Kristiyano lang ang nagamit ng Bible. Si Satanas, nagamit din ng Bible. Ano sabi ni Satanas? Nasusulat. Hindi pa nga niya ang baptis. Paggamit ng Bible. Bakit? Yung kanyang sinite na talata, hindi karaniwan. Tayo, ang alam lang natin, Malakay 3 verse 10. Nakakalimutan pa. John 3:16. Pero si Satanas, ang kinote niya, mahirap na portion sa Psalms. Are you with me? But not for us to tell the truth, but to twist the truth. Maraming relihiyon nagamit ng Bible, hindi para ipakilala ang Bible, kundi para paluktutin ng Bible. At least nagamit din. Siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalahi ang kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong pa sa isang bato. Ano ang sagot ni Jesus? Pakibasa. Ano sabi? Pakibasa ulit. Ang sa amin ng kaaway, kung ikaw anak ng Diyos, kung ikaw ang anak ng Diyos, therefore, ang tawag ni Lucifer ng Diablo kay Kristo ay anak ng Diyos. Sumagot ngayon ang Panginoong Jesus. Dahil tinutokso siya. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman. Huwag mong tutoksohin. Sino tinutokso? Sino tinutokso sa pagkakataong ito? Ang Ama ba tinutokso? Ang Holy Spirit ba tinutokso? Sino tinutokso? Bakit ang sagot ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutoksin ang Panginoon mong Diyos. Therefore, inaangkin ni Jesus, siya'y Diyos. Pero siya'y Son of God. Ibig sabihin ng Son of God, siya'y Diyos. Amen? Yung ibig talaga bang ibig na hindi ba kayo iming kung ano baga? Mag-aral kayo. Baka kayo iharap ko sa mga manaloy, kayo hindi magkaigkas. Amen? Bawal sa baptist ang walang alam. Bawal sa Kristiyano ang nakikinig lang, hindi nag-aaral. Dapat may alam ka. Amen? Lalo kayo mga workers. Dapat may alam kayo. Ay napasok kayo ng Bible School tapos hindi kayo natututo. Dapat lalo kayo natututo. Iba pa yung giling sa Bible School at giling ng pagbubulay. Kaya dapat ang mga workers hindi tamad mag-aral ang salita ng Diyos. Hindi bagay na workers na tamad sa salita ng Diyos. Tapos tulog pag nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi bagay. Amen. I'm willing to stand for what I believe. Amen. Hindi tayo gaya-gaya lang. We are personally learning. Amen. So the Son of God, tingnan pa natin. Na si Jesus ay Son of God. Kaya pag nagmi-mission,
Hindi pwedeng ikaw ay nagmi-mission na hindi mo kilala yung si Jesus. Si Jesus ay Messiah. Siya ay Son of Man and Son of God. Son of Man pertains to His messianic significance. That He is the one appointed by God to become priest, prophet, and king. Alam niyo ba na si Jesus ay prophet? Alam niyo ba na si Jesus ay priest? Kaya tayo pupunta ng langit, siya namamagitan sa atin. Ay, Ama, huwag mo siyang dadalhin sa impyerno, alalahanin mo, binayaran ko na ang kasalanan niya. And He is praying for us. Amen? And that time will come, siya'y darating na hari ng mga hari. Amen? Kung hindi yan ang ipinapakilala ng mga ngaral, consummation yun. Amen? Then Son of God. Tingnan po natin na Son of God. 14:33 ng Matthew. 14:33. At ang mga nasa daong ay nagsisamba sa Kanya na nangagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Kung si Kristo ay tao lamang, ba't siya sasambahin? Amen. At kung siya ay tao lamang, bakit sinabihan ni Lucifer na anak ng Diyos? At inangkin ni Kristo yon. Si Kristo po ay walang dudang tao, pero hindi lamang. Hindi tayo tutol na si Jesus ay tao. Kaya nga, Diyos na nagkatawang tao. Tama? Tama ho ba? Kahit tayo tambakan ng talatang, ay si Kristo tao, ito talata, ay sino ka may sabing, ay tutol kami? Wala kaming tutol na si Jesus ay tao. Kayo ang may malaking problema. Pinipili nyo lang ay siya tao. Ay paano sinabing siya Diyos? Kami ang electionist, pero para kayong electionist din. Bakit? Pinipili lang ninyo ang talatang gusto nyo. Amen? At ang mga nasa daong ay nagsisamba. Sino sinamba? Hindi si Maria. Hindi rin ang Ama na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Amen? Kung si Jesus ay hindi Diyos, ba't siya sasambahin? Kaya ang tunay na nagmi-mission, pinapakilala natin kung sino si Jesus. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. In fact, walang ebanghelyo kung si Kristo ay tao lamang. In fact, wala ring ebanghelyo kung siya Diyos lang, pero hindi nagkatawang tao. Nung kami tanungin sa ordination, sabi sa ni Pastor Hernandez, Eloy, sino nagligtas? Kristong tao o Kristong Diyos? Kung kayo ang sasagot. Sino ang nagligtas? Kristong tao o Kristong Diyos? O kita mo minapakinig ako, Kristong tao. Ang nagligtas ay Kristong Diyos at tao. Kung siya Diyos lang, nasa ng dugo? Kung siya na may tao lang, paano siya magiging Savior of the world? Paano siya magiging tagapamagitan sa tao at sa Diyos kung siya tao lang? Paano siya mamamagitan sa tao at sa Diyos kung siya Diyos lang? Kailangan na ang mamamagitan sa Diyos at sa tao ay taong Diyos. Walang anghel na taong Diyos. May anghel na tao. Manalo. Amen. Doktrina ho ito. Kasi wala hong misyon kung walang tamang pagkaintindi kung sino si Jesus. Tama? Tingnan pa natin. John 5:17-19. Sana matapos ko yan. Datapos sinagot sila nino ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama, at ako'y gumagawa. Naunawaan ho yan ang kanyang kausap. Dahil dito ngayon lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Bakit? Sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. Ito, magandang puntos. Sinira ang araw ng Sabat, labagista ang Panginoon. Kaya ang Panginoon, hindi 7th day.
Parang hindi kayo naniniwala. Amen? Paborito ko rin yung Katolik saan eh. Hindi lang na iglesia, pati sa Batista. Sapagkat hindi lamang sinira ang araw na Sabat, ibig sabihin, hindi siya nangingili ng Sabado. Sinira din niya yan. Amen? Kundi tinatawag din naman na kanyang sarili ang Ama, ang Diyos. Kanya, ang pagkaintindi ng kausap ni Kristo that time, that moment, nung sabihin niya na ang Ama at gumagawa at ako'y gumagawa, ito ang maliwanag na batid ng kanilang pagkaintindi. At yun ang tama. Ang sabi nila, kaya galit na galit eh. Gusto patayin si Kristo. Ang sabi niya, kundi, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos. Na ano? So, ibig sabihin, pag sinabing anak ng Diyos, kapantay ng Diyos. Paano magdadala ka ngayon ng Ebanghelyo? Pamission-mission ka pa nagsasabi. Si Jesus ay tao lang. Siya ay Diyos pero maliit. Ang tamang may mission, may salvation. Tama. Para ka magkaroon ng salvation, mali ang Kristo mo. Amen? Maliwanag ko ba? Ang tamang Kristo, Son of Man. Tumutukoy sa kanyang pagiging Misaya. Son of God, tumutukoy sa kanyang pagiging Diyos. Si Kristo ba Diyos? Hindi daw inangkin ni Kristo. Alam naman. Sinabi niya nga niyang ako ang may iisa. Ano pag ang gusto mo? Verse 19. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita na gawin ng kanyang Ama. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Okay, para patunayan po natin, John chapter 10, verse 30 hanggang 34. Andiyan pa po ba kayo? Sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay isa. Ano pagkaintindi ng kausap niya dyan? Makinig kayo. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo. Kalain mo yun, ito magaling mamato. Upang siya ay batuhin. Bakit? Sinabi kasi ni Jesus, ako at ang Ama ay isa. Anong intindi nila? Si Jesus ay Diyos. Bakit? Siya nga ay Son of God. Sinagot sila ni Jesus, marami mabuting gawa na mula sa Ama pinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yun ay pinababato niyo sa akin? Sinagot sila ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumuso. Yan. Sapagkat ikaw, bagaman ay tao, galit na galit ang mga iglesia dyan, ay nagpapakunwari kang Diyos. Therefore, sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan ng aking sinabi, kayo mga Diyos. Yung mga tinatngan lang na salita ng Diyos sa Diyos na siya pa kaya siya ang salita mismo. Are you with me? Messianic significance. Sa pag-aaki ng kaluluwa, walang maliligtas kung ang Jesus ay hindi Messiah, Son of God, and Son of Man. Kaya kayo naligtas, ang ating Kristo ay Diyos na nagkatawan tao. Kaya sabi niya kay Sakeo, dumating ang kaligtasan sa tahanan ito. Bakit? Sapagat naparito ang anak ng tao. Nasa inyo na ba ang anak ng tao? In fact, hindi ka tunay na soul winner at makakapag-akin ng kaluluwa kung hindi ito ang Kristong nasa iyo. Then number 2, not only messianic significance, kasi may Misaya na kayo eh. Tingin ko, may Misaya na kayo. Not only messianic significance, but also mystery. Ang sabi, for the Son of Man is come.
Ano ba ang hiwaga niyan? Diyos na hindi magkasya sa walang hanggan, nagkasya sa sinapupunan ni Maria. Mystery yan. Hindi yan natural. Tingnan niyo po, kayo nakapagbulat-lat na ng buto ng balatong. O kayo buto na sampalok na malapit na umusbong. Tingnan niyo. May dahon na doon. May ano na. Kaya ang tao, similya pa lamang, tao talaga yon. Kaya mali ang abortion. Talagang pag pinatay mo ang nabubuong similya, pagpatay na ng tao yon. Kasi tao na yon. Gagawa-gawa ka ng mali, pag nabuntis, papatayin mo yung walang kinalaman. Ay, kaya mag-ingat kayo, mga young people. Huwag kayong dali ng dali. Pag nag-aaral-aral, wala mo ng boyfriend. Tapos pag may nangyari, saka ipalalaglag, pagpatayan. Pagpatayan. Pero si Kristo, mga kapatid, tingnan niyo po, 1 Timothy chapter 3, verse 16. Kaya mga kapatid, ang tunay na ebanghelyo, hindi simple. Mahirap ipaliwanag. Kaya marami nasa amin sa iba, mga simple. Ang dali ipaliwanag. Sa totoo na ho, hindi ho kayang ipaliwanag na ang Diyos naging tao. Inamin yan mismo ni Pablo, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ang atin, pininiwalaan natin, totoo yun. Pero kung paano nangyari, mahiwaga yun. Are you with me? Kaya naging issue yan sa maraming relihiyon. Saan ka nakakita ang gandang-ganda ng tayo? Nagpatuli lang. Ang daming pamumusong na sinasabi kay Kristo. Kasi hindi nila naiintindihan ang hiwaga meron sa Ebanghelyo. Amen? Yung pagiging Diyos pa nga lang ni Jesus, kontrobersy na. Ay di lalo nang siya naging tao. Kaya nga ito sa Grego ay kamangmangan, katitisuran. Sa Hudyo, ito'y katitisuran. O kamangmangan. Sa Grego, ito'y katitisuran. Bakit? Ang ipinapako sa krus ay mga brutal. Mga masasamang tao. Pero bakit si Kristo ipinako doon? Dahil ang iyo't aking kasalanan. Yung si Jesus ay maging tao. Tapos siya hindi sa binhi ng lalaki, mga kapatid. Hindi sa binhi ni Jose, kaya nga nagalit si Jose. Bakit itong aking irog ay buntis na? Di pa kami nagtatabi. Bawal sa batas ang pangalo niya. Papatayin si bato. Kaya gusto niyang hiwalayan ng lihim si Maria. Bakit? Papalagay sa balag ng alanganin siya. Are you with me? Pero na naginip siya na ang ipinagdadala ni Maria ay sa mangungubra. Sa banal na espiritu. Amen? Kaya nga siya hindi binhi ng lalaki. Kaya nga si Kristo walang minanang kasalanan. Sapagat lahat ng galing kay Adan na tao, nagmana ng kasalanan. Bakit si Kristo ay walang minanang kasalanan? Kasi hindi siya binhi ng tao. Siya ay supernatural birth. Mahiwaga. Kalay mo, birhen, nagkaanak. Pag sinabing birhen, never been kissed, never been touched, but totally damaged. Amen? But itong birhen ito, walang nakakagalaw. Kahit nga ito, si kanyang asawa ay gusto siyang iwalayan. Bakit? Misteryoso. Amen? Ay biyaya. Ngayon, marami nangangaral. Dahil hindi maintindihan yung self-emptying ni Jesus Christ, iglesia na ang tagapagligtas. Kautosan na ang tagapagligtas. Good works na ang tagapagligtas. Mind you, walang darating na tagapagligtas kung walang for the Son of Man is come. Is come. Kung walang Jesus na naparito, walang kaligtasan.
For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish. If Christ is not being given by the Father, no hope for salvation. Kaya sabi ni Kristo, for the Son of Man is come. Is come. Are you with me? Is come. But that coming of Christ, mysterious. Are you with me? Tingnan pa natin. Ang dumating na Kristo yan. Magsimula tayo sa John chapter 1. 3 puntos lang naman ako eh. 3 puntos. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay, in the beginning was the Word. Napasimula siya ang berbo. And the Word was with God. Ibig sabihin yung berbong yan, kasabayan na ng Diyos. Magkaiba ang berbo at yung Diyos. Pero diniin din, and the Word was God. Okay, verse 2. Andiyan ba kayo? The same was in the beginning with God. Yung Word talagay kasabayan na ng Ama. Ngayon, pagdating ng verse 14. Verse 14. And the Word was made flesh. Amen? Hindi God the Father ang made flesh. The Word. Kaya sabi ng Iglesia, hindi ang Diyos naging tao. Totoo yan, pag-ama. Dahil hindi tayo naniniwala ang Ama ang nagkatawang tao. The Word. Ayan ikang Word, yan ikay ano? Yan ikay nasa isip ng Ama. Revelation 19:13, 19:11 hanggang 13. Tingnan niyo po. Kung ganun nga yun. Tagalog. At nakita kong bukas ang langit. At narito, ang isang kabayong maputi, white horse. At yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwiran siya'y humahabol at ay kipagbaka. Yan. Pagkakatwiran, ipaglalaban. Hindi ko compromise. Kasi yan si Kristo. Verse 12. Nabasa ko na ba? At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy. At sa kanyang ulo ay maraming diadema. At siya'y may isang pangalang nakasulat na sino man ay di nakakaalam kundi siya rin. White stone. At siya'y nararamta ng damit na winisikan ng dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ano? Ano daw ang berbo? Word. Tama. Ano ang berbo dyan? At ang kanyang nakakasunod ba kayo sa akin? Ano ang verbo ngayon? Tama, Diyos. Diyan ay pangalan. So, nang pasimula ay ang isip ng Ama at ang isip ng Ama ay Diyos. Hindi. Ang verbo ay pangalan ni Kristo. Therefore, pag sinabing ang verbo ay Diyos, si Kristo'y Diyos. Pero pagdating ng verse 14, nagkatawang tao ang verbo. Kaya ang mensahe na nagme-mission, may Diyos talagang nagkatawang tao. Walang mabuting balita kung si Kristo'y taong-tao lang. Wala rin magandang balita kung si Kristo ay hindi naging tao. Ang mabuting balita, may Diyos na nagkatawang tao para iligtas ang tao. Then last, pasok na tayo sa mission. Number 1, messianic significance, mystery, then mission. Anong mission? To seek and to save
that which was lost. Kaya pala merong Diyos talaga nagkatawang tao para hanapin at iligtas ang nawala. Sa mga mangangaral, wag lang sabihin kung ano-ano si Jesus. Paliwanag natin sino si Jesus. Dahil ang Iglesia ni Cristo ay nagmi-mission din. Saksi ay nagmi-mission din. 70 ay nagmi-mission din. Pero ang magandang mangyari, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan. Kapag walang kaligtasan, hindi yan mission. At hindi yan magkakaroon ng kaligtasan kung si Kristo ay hindi Diyos na nagkatawang tao. Ano mission? To seek and to save that which was lost. Nabasa ko na ang John 1:1-3, 14, 18 and 29. Kaya pagdating ng 29, siya ang kordero ng Diyos nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya ang mensahe natin, ang nag-aalis ng kasalanan ay hindi binyag, hindi bautismo, hindi kautusan, hindi baptis, kundi si Kristo na naparito. Ang anak ng tao at ang anak ng Diyos. John 19:30, ano sabi ng John 19:30? Naganap na. Naganap na. Yung hindi mo kayang gawin at hindi ko kayang gawin, ginanap na ni Jesus. Bakit? Kaya niyang ganapin. Dahil si Diyos na nagkatawang tao. Si Jesus ang ating ibinabahagi. Siya yung gumanap ng hindi mo kayang ganapin. Ano pa? Roma 8 verse 3 and 4. Tingnan niyo po, Roma 8 verse 3 and 4. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa magitan ng laman, walang tao makakatupad sa kautusan. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga pinapangaralan ninyo, kapag ang inyong katwiran na hindi humigit sa Pariseo at sa Eskriba, sa anumang paraan hindi kayo papasok sa kaharian ng langit. Naintindihan niyo ba yan? Kapag ang inyong katwiran ay hindi humigit sa pangatwiran ng Eskriba at Pariseo, hindi kayo palangit. Bakit? Ang katwiran ng mga Pariseo at Saduseo, Hebreo, Eskriba at Pariseo, ay legalist. Sila'y matinding sumunod sa 10 utos. Para mga 70 Adventist. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus, okay, gumagawa ka ng kautusan. Pero paano ito? Ang sinumang tumitingin sa babae na may masamang nasa ay nagkakasala ng pangalo niya. Ano ibig sabihin? Pwedeng panglabas din numero ang kilos mo. Paano yung utak mo? Wala talagang makakabuo ng 10 utos. Kasi ang pagsunod sa Diyos, hindi lang panglabas, maging pangloob. Walang kayang hindi nagkakasala sa isip. Si Jesus lang ang hindi nagkasala sa puso at hindi rin nagkasala sa labas. Kaya sabi, kaya nga, ito yung scam. Naparito siya. Ito yung mission natin. Meron talagang tao na nagawa na ang lahat para sa atin, para tayo maligtas. Sapagat ang hindi magawa ng kautusan, pwedeng hindi ka pumapatay, hindi ka nagsisinungaling. Ay, ang utak mo, pag galit ka na. Ang utak mo, pag nakakita ng hapit na suot ang babae, kumusta yan? Nakadamit na nga, tingin mo ay walang damit. Pwede yun. Di ba? Pwedeng banal ka pang labas, paano yung puso mo? Tama ba? Kaya wala talagang nakakatupad niyan. Magpakatotoo lang. Kaya nga si Kristo na parito, nadal hindi natin kaya. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa magitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Mga kapatid, ato ang anong ating mission? May Jesus na katawan tao. Nagginawa na niya ang lahat. Natupad na. Maging ang kautusan na hindi natin kayang gawin. Kaya huwag na kayo magsasapadista. Bigay di magpipili sa kautusan, hindi nga natin kaya. Si Jesus na ang kumaya niyan. Okay, tingnan pa ho natin. Romans chapter 10 verse 4. Malapit na po ako. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan.
sa katutuwid ng bawat sumasampalataya. Ano ibig sabihin niyan? Tinupad na niya, sampalatayanan mo na lang. Amen? May hiningi ang kautusan, di natin kaya ibigay. Tinupad na lahat yan ni Jesus. Diyos na nagkatawang tao, na buhay ng matuwid. Wala ni isang segundong pagsuway na nagawa sa kanyang buhay para sa atin. Kaya kaya napalataya sa kanya, wala ka na sa ilalim ng kautusan. Kaya sila nasa ilalim ng kautusan kasi hindi nga sila mananampalataya. Okay. Hebrew chapter 9 verse 12. Hebrew 9 verse 12. At hindi rin naman sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Kaya sabi niya kay Sakeo, dumating na sa bahay na itong kaligtasan. Bakit? Naparito ang anak ng tao. Gumawa ng walang hanggang katubusan. Hindi ka tinubos ang tagal ay 1 linggo lang. 1 buwan lang, 1 taon lang, 5,000 taon lang, hindi. Walang hanggan na ikaw ay tinubos. Yan ang may mission. Kaya ba may mission? Amen? Then last, 1 Timothy chapter 2 verse 5. Sapagkat may isang Diyos. Yan. Talagang gustong-gusto ng iba yan, yung isang Diyos. May isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo. Sinong mamamagitan kung walang Diyos na tao sa tao at sa Diyos? Meron na. Si Jesus. Na Diyos, nagkatawang tao. Kaya mali yung mediatrix. Mali ang mediatrix. Si Kristo lang ang mediator. At mediator, lalaki, hindi mediatrix. Walang babaeng tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Mediator lang si Jesus Christ. Kaya yung kinagis na si Maria, inang laging sa klolo, magbasa ka ng Bible. Amen? Lalo kung baptist ka at naniniwala ka pa ng ganyan, hilaw ka. Hilaw ka. Amen? Kaya pagiging baptist, hindi yan gaya-gaya. Dapat naintindihan mong ligtas ka talaga dahil naparito ang anak ng tao upang iligtas at hanapin ang nawala. Hindi lahat na nagmi-mission may mission. Ang tunay na may mission, kilala kung sino si Jesus at naliligtas ang pinagmi-missionan. Tayo manalangin. Panginoon Diyos sa langit,